na gagawin ko sa aking plan? O yung mga bagay na schedule ko sa aking mga trabaho? Who might dwell, hallelujah, who may abide in your tabernacle, who might dwell in your holy hill, in your holy mount of Zion, hallelujah. Sino ang makapananahanan, mga kapatid, sa iyong banal na bundok ng Sion? Walang sino mang pwedeng makapanahanan sa banal na bundok ng Sion kung siya ay hindi tunay na mananamba ng ating Panginoon. You need to be a worshiper. You need to be a praise of God. Hallelujah. Bago ka masumpungan ng Panginoon sa kanyang banal na bundok. Amen? Hindi pwedeng pumunta sa banal na bundok, hallelujah, ng ating Panginoon, yung tao kakakaka. Ganito na lamang ang ginagawa niya pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Hallelujah. 15:2, kapatid. Basahin po natin muna hanggang 5 at isasahin po natin. Very good. He who walks uprightly and works righteousness and speaks the truth in his heart. Verse 3. He who does not backbite with his tongue, nor does he evil to his neighbor, nor does he take up a reproach against his friend. 3, 4. In whose eyes a vile person is despised, but he honors those who fear the Lord. He who swears to his own heart and does not change. Hindi yung heart, ito puso heart, yung nakakasakit sa atin. He who does not put out his money at usury. Yan. Nor does he take a bribe against the innocent. He who does these things shall never be moved. Praise the Lord, mga minamahal. Who will abide in your sanctuary? Who will abide in the tabernacle of the Lord? Who will dwell in the holy hill, in the holy Mount Zion of our living God? First and foremost, mga minamahal, those who obey God. Those who obey God, ang sabi po doon, hallelujah, Psalm 15:2. Those who obey God, hallelujah, Psalm 15:2. Pakita mo nga yung 15:2. He who walks uprightly and works righteousness. These are the people who obey God. Lumalakad na may katuwiran at namumuhay sa katuwiran. Lumalakad ng matuwid at namumuhay sa katuwiran. These are the people who obey God. Amen? Amen. Mga minamahal na kapatid, sabi nga, this is the first and foremost, hallelujah, ang taong makapananahanan sa banal na templo ng ating Panginoon ay yung mga taong sumusunod sa ating Panginoon. Not of ourselves. Hindi yung ating mga sarili ang ating sinusunod. Kung ano ang gusto natin, siya ang masusunod. Ay gusto ko dumating doon mga 8:30 kasi kung pa lang naman, praise and worship pa lang naman yun. Ang gusto ko dumating 9 kasi giving pa lang naman yun. Amen? Maya-maya, dadating ka 10 na. Pag-abuti mo na, closing prayer o benediction. Uwi na. Hello? Those who obey God, hindi yung ating sarili. Amen? Ang ating pairalin, yung sarili nating kagustuhan. Kundi, ang kalooban ng ating Panginoon, ang siya po nating pananatilihin sa ating buhay. Ano po ang sabi ng Psalm 1:1 and 2? Ang sabi po doon, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo, nakikinig sa payo ng masama. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa daan ng mga makasalanan. O nakikinig man, o nakikiupo man sa upuan ng mga manliliba. Kundi, ang sabi doon, kundi siya na sa mga salita ng ating Panginoon ay nagpupulay-pulay siya araw o gabi. Yun mga kapatid, hallelujah. Hindi nakikisama sa mga gawang masama ditong sanlibutan ito, kundi mga kapatid, hallelujah,
sa mga salita ng ating Panginoon, lagi siyang nagbubulay-bulay at lagi siyang may panahon sa pag-aaral ng kanyang mga salita. Hindi niya sinusunod, mga kapatid, yung kanyang sarili, o kanyang emotion, o kanyang mood, o kanyang mga biases sa kanyang buhay. Kundi, mga kapatid, priority niya na siya ay sumunod sa ating Panginoon. And of course, those who do not obey Satan. Amen? Dahil kapag si Satanas, mga kapatid, ang sinunod ng tao, automatically, hindi na siya nakakasunod sa ating Panginoon. Amen? So, praise God. Hallelujah. God wrote His law in our hearts. It is the reason, mga kapatid, hallelujah, kung kaya may Biblia, kung kaya may mga salita ng Diyos na kinolekta ng mga taong inanoint ng ating Panginoon, at nang ito ay may sulat, mga kapatid, hallelujah, ipinagutos na huwag nating pabayaan ang mga pagdalo sa mga pagtitipong kagaya nito, sapagkat dito tayo, hallelujah, ay nagpapalakasan upang tayo ay lumago sa ating mga pananampalataya. At ang mga salitang ito ng Diyos, hallelujah, ay kunolekta ng Biblia at itinanim sa ating mga puso upang ikapabuhay natin. Hindi itinanim o inalagay sa puso ng bawat sa atin for natin. May purpose ang Panginoon. Kung bakit lagi niyang itinatanim ang kanyang mga salita sa puso ng isang tao. May purpose! Amen. Hindi mawawalang kabuluhan ang sabi ng Panginoon, ang aking mga salita, hallelujah, ay hindi babalik sa akin na walang kabuluhan. Ibig sabihin, mga kapatid, hallelujah, ang bawat salita na pinanangnan mo, pinanghawakan mo mula sa banal na kasulatan, hindi babalik sa Panginoon ng walang kabuluhan. Ibig sabihin, ang mga bagay nito, sigurado ko, may mangyayari sa iyong buhay. Amen. Sigurado ko, magaganap sa buhay natin, hallelujah, ang bawat salita na ating pinanghahawakan mula sa kanyang banal na salita. Amen po ba? So, punin po ang Panginoon. Kahit na po, mga kapatid, it is useless. It is nothing. Even we are perfect attendance in the church, but throughout the whole week, we follow ourselves and not the Lord. We obey ourselves and we do not obey God. It is useless. It is useless kahit tayo ay perfect attendance sa ating mga iglesia. Amen? Ang obserbasyon dito ng Panginoon, hindi pa dito eh. Amen? Yung bawat araw, kung itinutuloy natin ito ay ikapitong araw, ang obserbasyon ng Panginoon, hallelujah, ay yung mula una, 2, 3, 4, 5, 6 na araw kung paano tayo namumuhay at sumusunod sa ating Panginoon. Amen? Wow, praise God. Hallelujah! Hindi ang pagsamba ay naging banal tayo ng 2 o 3 oras depende sa haba ng preaching daw. Depende sa haba ng service po natin dito sa ating iglesia. Pero, hallelujah, ang pagsamba po, mga kapatid, hallelujah, ay maobserbahan doon sa buong sanlinggo ng ating buhay. Amen po ba? So, po rin po ang Panginoon. True worship, it is a matter of lifestyle. Kinakailangan, nagiging kaugalian po natin. Amen? Hindi yung kaugalian na laging Sabado nandito. O kung pwede yung day off mo, laging Friday nandito. O kung Sunday, laging Sunday nandito ka. Kinakailangan lifestyle, bawat araw. Bawat kilos mo, bawat galaw mo, nandoon, hallelujah. Inoobserbahan natin ang sarili natin kung tayo ay sumusunod sa ating Panginoon, kung tayo ay sumasamba sa ating Panginoon. Amen. Diba ito, mga kapatid, those who speak the truth from His heart. Those who speak the truth from His heart. The supporting verse, sister, Psalm 15:2. And He speaks the truth in His heart, na nagsasalita ng katotohanan mula sa kanyang puso. Mga kapatid, hallelujah, we need to speak the truth and nothing but the truth. It is insist even into the court of law. Na
kapag tayo ay nag-testimony, kinakailangan sabihin natin ang katotohanan at pawang mga katotohanan lamang ang sasabihin ng